Yung dugo mo parang sinisipsip ng tingting. Isa lang ang ibig sabihin nito, Aga. Nagising na naman yung kapangyarihan ng pamanang walis tingting. Ibabahagi kong kwento sa inyo ngayon. Masasabi kong kakaiba ito sa lahat. Kaya sa mga kayanggaw dyan na tulad kong nangongolekta ng mga pangalan ng mga uri ng aswang, ihanda nyo na ang listahan ninyo. Dahil itong nilalang na ito, bukod sa sigurado akong hindi nyo pa naririnig, talaga namang lalansin kayo at paiibigin. Itago nyo na lamang po ako sa palayaw na Aga. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nay, bakit ba kasi ginagawa niyo display itong walis tingting na to dito? Parang yan yung tatay ni Isabel eh. Ano ka mo? At bakit mo naman naihalin tulad yung walis na yan sa tatay ni Isabel? Eh kasi, parehas silang walang silbi. Itong walis dito, puro alikabok at agiw. Yung tatay naman ni Isabel, kulang na lang amagin din sa bahay nila. Ang baho nun, laging amoy alak tsaka panis na laway. JR, ba't mo kasi inaamoy yung bunganga ni Kuya Mando? Talaga namang mabaho yung hininga nun eh. Hindi naliligo yun. Hindi ko inaamoy yun, Tito Aga. Naamoy ko lang. Ganun din yun. Saka magkaiba si Kuya Mando tsaka yung mahiwagang walis tingting natin. May silbi yan. Akala mo lang wala. Talaga po, Tito? Sabi mo dati, sasakyan niya na impacto na bruha. Tapos ginagamit yung panlibad, di ba? Anong sabi mo? At sino namang may sabing sasakyan niya ng impacta? Labas muna ako ha. Titignan ko lang yung binilet kong daing kasi baka kinain ng pusa. Si Tito, Nay, siya yung may kwento sa akin. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin kay Isabel. Hoy Aga, huwag mo nga ako takbuhan. Talagang hahabulin ka nitong hawak kong pamalo sa damit. Joke lang naman yun, Ate Madel. Di ba pamangkin? Masyado ka naman kasing seryoso nung nagkwentuhan tayo joke lang naman yun. Hindi kaya, seryoso kaya yun? Hindi, nagsisinungaling ka lang para masaktan ako, di ba? Aray ko naman! Ate, huwag mo naman pangampas sa akin yung kahoy na yan, masakit! Imbis na tutulong pa akong magbomba habang nagbabanlaw si ate, iika-ika na akong tumakbo palayo. Baka kasi madagdagan pa yung pilay ko kapag nagkataon. Naiiling na lang ako na natatawa nang makasalubong ko ang kartero. Lalagpasan ko pa sana siya nang tanungin niya ako kung saan nakatira si Ate Madel. At dahil iisa naman ang bahay namin, ako na ang kumuha ng sulat. Sa labas pa ng sobre ay nabasa ko kung kanino yun galing. At dala na din ng kuryosidad. Agad ko yung binuksan at binasa. Anong sabi mo? Sulat para sa akin pero ikaw ang nagbukas. Aray, nakakatuwa ka naman pala. Kay Tito Damian lang naman kasi galing to, kaya binuksan ko na. Baka mamaya, pampainit lang naman pala to ng ulo mo. Di hindi ko nasasabihin. Oh, bakit sinasabi mo ngayon? Pampalamig ba ng ulo yung laman ng sulat? Hindi. Kaya lang... Ano ba kasi yan? Patingin nga ako. Lintik naman, Aga. Ano bang akala ng tiyuhin mo sa lugar na to? Taguan ng mga kriminal? Hindi pa naman masasabing kriminal si Marcos. Napagbintangan pa lang daw. Nagbanta yung pamilya ng kaibigan niyang namatay. Kaya pinapatago muna siya. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Pinalaki kasi ang ulo masyado at sunod sa luho. Palibasa, sa ibang bansa lumaki. Paano kung totoo ang bintang sa kanya at dito pa yung magkalat? Tingnan ko talaga. Ate, hayaan mo na. Wala naman tayong magagawa Pakiramdam nun ni Tio Damian, may karapatan siya lagi dito. Di ba sila yung tumubos ng lupain ni na inang dati? Kaya papakasamahan natin sila sa ayaw man o gusto natin. Ay nako, parang kalahati lang naman ang ibinigay nila. Tsaka matagal na tayong bayad doon. Yung hati na nakukuha nila sa bawat produktong nabebenta, sobra-sobra na yun sa nagastos nila. Kung hindi ba naman mga gahaman yung mga yun Sa makalawa daw yung dating ni Marcos. Ayusin ko na lang muna yung kwarto ko para doon na siya manluluyan pansamantala. Hayaan mo na nga yung ganyan. Siya ang makikituloy dito sa atin. Siya ang makisama. Makitabi siya sa'yo. Ate Madel naman Ang awkward naman nun. Matagal na nadili sa Caribbean yun. Baka mamaya may kakaibang trip na sa buhay yun. Makaabala pa ako. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Bakit di mo na lang ako diretsahin?
Kayo talagang mga bata kayo, oo. Hala, hindi na ako bata ate, no? 26 na ako, baka nakakalimutan mo. Saka si Marcos, kung hindi ako nagkakamali, 24 na yun. Saka natural na sa aming mga lalaki na maglabas. Aray! Bastos ka. Pumunta ka nga dito at baka makalbo kita sa sabunot. Tignan mo naman to, oh. May asawa ka na ate, parang hindi mo naman alam yun. Saka sabi mo diretsuhin kita, di ba? Oo na, lalabas na. Bahay mo ba to? Ano sabi mo dyan? Lumapit ka nga dito nang malaman mo yung... Pinapalayas mo ako, di ba? Oh, sige, ako na lang pala lalapit. Ang sabi ko lang naman, tong bahay mo, bato. Oo, di ba? Talaga namang kalahati ng bahay na to gawa sa bato? Oh, teka muna, masakit yan. Ayan yung batong sinasabi mo. Pamanang bahay at lupa ng yumao naming mga lolo at lola. Yung kasalukuyan naming tinitirhan ni Ate Madel ng mga panahong yon. May pamilya na siya, habang ako naman ay nananatiling binata sa edad na 26. Nakakahiyamang aminin, pero nung mga panahong yon, NGSB pa rin ako. O no girlfriend since birth. Ewan ko ba, hindi naman ako torpe. Takot lang siguro ako sa responsibilidad noon. At base na din sa kwento ng mga tropa kong may nobya, ayoko ng sakit sa ulo. Magkaiba kami ng nanay ni Ate Madel. Ang tatay namin, pumanaw na noong 2002 pa dahil sa sakit sa baga. Simula noon ay si Ate Madel na ang nag-aruga sa akin. At nang makatapos ako ng high school, nag-focus na lang ako sa mga trabaho sa maliit naming bukirin. Kumikita naman kasi ako doon. At para sa akin noong mga panahong yon, sapat na yon para mabuhay ako at makapag-ipon kahit konti. Takbo lang dito aga hanggat may lupa. Iniinis mo na naman siguro si mama, no? Kaya para kang hinahabol na 10 kabayo sa bilis ng takbo mo. Kilala mo naman yung mama mo. Kala mo lagi may kaaway. Konting kibot, nakabato ng kung ano-ano. Masyadong rapas yung kamay. Sa inyo lang naman ipapaganyan si mami. Ang kukulit nyo kasi. Hintayin mo lang kapag nagbinata ka na din. Sigurado akong malala pa dito yung abutin mo. Hindi yan mangyayari sa akin, no? Sweet at mabait ako kay mama. Masunurin, hindi gaya niyo ni papa. Aba, mukhang ginagalingan mo masyado yung panguto mo sa mama mo, ah. Siyempre, no? Ayokong araw-araw na may almusal akong talak. Kung sumbong kaya kita sa mama mo na inuto mo lang siya. Kung maniniwala siya, baka hindi ka pa natatapos magsumbong, may black eye ka na eh. Ah, ganon. Kung ikaw kaya bigyan ko ng black eye ngayon, ha? Halika dito. Habulin mo ako dito. Tahimik, payapa at simple. Ganyan kung ilarawan ko ang buhay namin sa bukid. Ang lugar na yon ang paraiso ko simula pagkabata. Niwala nga akong maalalang pangit na karanasan ko doon. Kaya ni minsan, hindi ko rin pinangarap pumunta ng syudad o kahit magtrabaho lang sa bayan. Bukod sa crowded doon at mausok, pakiramdam ko sinasakal din ako dahil parang lagi na lang nakikipaghabulan sa oras ang mga tao doon. Masaya kami sa komunidad namin hanggang sa bigla na lang may lagim na lumaganap. At ang mga naging biktima, mga kalalakihan at kabinataan. Oh, ang akala ko ba siya lang ang pupunta dito? Bakit may karay-karay na 2 babae yan? Yung isa dayuhan pa yata. Abay, napakaputi at napakakinis ah. Bagay ba yan dito sa bukid? Hindi ko nga alam din ate. Baka nga maarte yan. Abay, subukan niyang mag-inarte dito. Kung hindi ko siya pinag-araro ewan ko na lang. Grabe ka naman ate. Ang ganda-ganda niyan tapos pag-aararuhin mo lang. Aba, bakit? Kapag ba ganyan kaganda, hindi rin kumakain? Ha? Paano naman mabubuhay yan kung hindi kakain? Oh, edi tama ka. At para mabuhay, kailangan magtrabaho, hindi ba? Ngayon, dito sa bukid, hindi mahalaga ang pisikal na ganda at kinis ng balat. Ang kailangan ko dito, masipag at maaasahan. Seryoso ka ate? Pagtatrabahuin mo yan sa bukid kasama namin? Baka wala na magawa yung mga magsasaka dun maghapon kapag nagkataon. Tutunga nga lang yung mga yun habang naglalaway na nakatitig sa babaeng yan. Sila? Baka ibig mong sabihin kayo. Iniligtas mo na naman yung sarili mo. Si ate talaga oh. Mga kabaryo nga nating magagandang dalaga at saka mahinin hindi ko pinapatos. Yan pa kayang babae na yan na mukhang yayamanin yung balat? Naku,
Lalo lang sasakit yung ulo ko dyan. Baka ubos na nga yung ipon ko, hindi pa yung masaya. Ay nako, kaya hanggang ngayon wala kang nobya eh. Masyado ka kasing kuripot. Ay nako, diyan ka na nga. Tingnan mo't hindi na naalis yung mga kuya mo doon sa White Lady. Ay nako, may masasabon talaga ako mamaya. Walang banlawan pero siguradong magagarutay ko ng pamalo sa mga damit. Napangiwi ako at napakagatlabi. Paniguradong may magugulpi na namang matinong lalaki dahil magala ang mga mata. Kung hindi rin naman basira ulo si Ate Madel, talagang ang hilig subukan si Kuya Franco. Imbis kasi siya ang humarap sa bisita dahil may kasamang ang magandang dilag. Sukat ba namang si Kuya Franco ang pinilit na kumausap sa mga yon? Lalaki din ako, kaya ramdam ko yung matinding pagtitingpi ni Kuya na wag mapasulyap dun sa babae. Pero yun na nga, nagkamali ng ikot ang mga mata niya. Kaya sigurado, literal na iikot din ang paningin niya mamaya kapag nasa kwarto na sila ni Ate Madel. Oh, Insan, kamusta? Long time no see ah. Oo nga pala, ito yung girlfriend ko, si Kalisa. Taga-Caribbean yan. Gaya ko, mixed din yung lahi niya. Happy European naman siya. Tapos isa lang yung bansa namin. Sa Trinidad siya, tapos ako naman sa Tobago. Ah, nice to meet you, Kalisa. You understand Tagalog? Oh, matagal na ako dito. Maybe 6 months. Natuto na ako kasi magaling din yung trainer ko. Aba, 6 months ganyan magtagalog? Napakagaling mo naman. Mahusay talaga mag-adapt tong si Kalisa. Fast learner din siya. Saka bukod sa Tagalog, may ibang salita din siyang alam, kagaya ng Pranse, Espanyol, Arabika, tsaka marami pa. Wow, napakahusay naman ng utak mo, Kalisa. Insan, napakaswerte mo naman. Siya, sino naman siya? Tsaka bakit kasama nyo? Si Agatha nga pala. Anak siya ng bodyguard ni Dad. Pasensya na ha. Ayaw kasi kami payagan ni Dad na kami lang ni Kalisa eh. Walang tiwala. May problema pa daw na ayusin. Huwag ko na daw dagdagan. May puto naman si Tio Dam yan eh. Mahirap na matukso ka. Instant lang yun, Insan. May karay-karay ka ng bata. Hindi naman ako ganun katanga, Insan, no? Marunong ako mag-control. Mabuti naman kung ganun. Mas okay na yan kaysa sa pagsisihan niyo pa sa uli. Ang ibig ko sabihin magkocontrol pa ako sa kapag na. Ewan ko sa'yo. Uy, nakakaya. Kaharapan natin silang dalawa, oh. Alam mo nakakaya doon? Halos lahat naman tayo nandito, alam na yung tungkol doon eh. Pero teka nga, Insan. Pansin ko, bumagay talaga sa iyo yung palayaw mo ah. Lamang lang ng 10 paligo si Aga Mulak at magiging magkamukha na kayo. 10 paligo. Baka ibig mo sabihin, 1 buhos at kalahati pa ng tabo. Aba, ang dami kayo na-inlove sa akin, Insan. Dimple ko pa lang, pamatay na. Mayabang pala tong pinsan mo, Marcos eh. Nakakatuwa siya. Mabuti naman at natutuwa ka sa kanya, baby. Magkakasundo kayo niyan. Kalug din yan eh. Oh, I see. Paano? I'm tired na, baby eh. Tara na? Pwede mo na doon kayo sa kwarto ko. Nalinis ko na yon. No, we want yung kubo sa labas. Okay lang ba yun? Ha? Insan, hindi daw siya komportable dito eh. Tignan mo nga oh. Ayun at pawis na siya mula kanina pa. Pwede bang doon na lang muna kami sa isang kubo? Naku, hindi maayos yung lagay noon, Insan. Baka mapaano pa kayo dun eh. Teka, ano kayang pwede kong gawin? Baka bukas mangingi ako ng papagawa kay Dad. Pero sa ngayon, okay na kami doon. Nakita namin kanina mukhang okay naman yung kwarto niya eh. Oh, Agatha, ikaw doon ka din ba matutulog sa tabi namin? Syempre, yun nabili ng tatay mo eh. So ano, higit na ka nga. Masyado ka naman loyal, Agatha. Ano kaso? Ayoko lang mapahiya ako sa tatay mo. Mas mapapahiya siya kapag napagkamalan ko ikaw si Kalisa. Wala tayong sisiyan ha. Kita ko kung paano inirapan ng Agatha ang pinsan ko. Kumpara kay Kalisa na magaan ng aura. Si Agatha naman ay misteryosa. Tahimik at napansin kong observant lang sa paligid niya. Panay ang titig niya nun sa walis tingting. Sadyang idinidisplay malapit sa kwarto ng pamangkin kong si JR. Hindi ko mabasa kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Dahil para naman siyang walang emosyon.
Morena siya at maganda din sana. Intimidating nga lang kaya parang maiilang ang kahit sinong lalaki na lapitan siya. Pero iba ako ng panahong yon. Kaya siguro NGSB pa ako. Mas naaakit kasi ako sa mga babaeng parang may pagka-masculine type. Challenging at gusto ko talaga yung tipong walang pakialam sa akin. At mas dominante kaysa sa babaeng mahinhin at submissive. Ewan ko ba, naaangasan kasi yata ako. At nung mga panahong yun nga, bibihira din ang babaeng ganon, lalo na sa probinsya. Agata, tama ba? Ba't hindi ka pumasok doon? Hindi ka pa ba magpapahinga? Malayo na yung binayahin nyo kanina. Ang sakit nila sa mata. Ha? Nino? Yung naglalambingan. Nagugutom ako. Wala ba kayong karne dito? Wala pa eh. Di pa kasi panahon ng katayan ngayon. Baka sa susunod na buwan pa. Bakit? Hindi ka ba kumakain na isda at gulay? Kumakain naman. Ganyan ka ba talaga? Isang tanong, isang sagot? Buti hindi napapanis yung laway mo. Teka. Ba't natahimik ka dyan? May nasabi ba ako masama? Uy! Ala! Ba't mo ko inalikan? Oh, amoy panis ba yung laway ko? Ha? Hindi. Ewan. Ang ibig ko sabihin hindi ko alam. Nagulat ako kaya hindi ko naamoy. Uulitin ko ba? At gusto mo ba mas tagalan ko pa para malaman mo? Ha? Pwede. Hindi, joke lang. Sige ha. Uuna na ako. Yun ang first kiss ko. At nakaw pa talaga. Halos manigas ang katawan ko noon habang nakasandal sa pintuan ng kwarto ko. Parang tumakbo din ako ng ilang kilometro dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Panghas ang babaeng yon. Pero kahit ganon, aaminin kong nagustuhan ko ang ginawa niya. Dati lang, ini-imagine ko kung paano hahalik sa babae. Kung anong pakiramdam o kung hindi ba nakakadiri. Para akong robot na naglakad papunta sa higaan ko at nauupos na naupo doon. At napagtanto ko, hindi pala magandang binibiro si Agatha. Hindi mo siya pwedeng husgahan dahil patutunayan niya agad sa'yo na mali ka. Nagising ako noon na maganda ang pakiramdam. Bago matulog, hanggang sa panaginip at paggising ay hindi na nawala sa isip ko yung ginawa ni Agatha. Kahit nang makasalamuha ko siya sa loob ng bahay nung umaga, lagi na lang akong napapatulala sa kanya kapag hindi siya nakatingin. Partikular na sa labi niya at saka mapapalunok. Parang wala lang naman sa kanya yung nangyari ng gabi. Normal siyang kumilos at ganun pa din ang paraan niya kung paano makitungo sa kahit kanino. Kasing lamig lang ng yelo. Tito Aga, ba't ang aga-aga tulala ka? Naengkanto ka ba? Sino ba yung tinitignan mo? Yung white lady pala. Ano white lady ka dyan? Oo, yung maputing babae. Di ba ang English nun, white lady? Si mama mo na naman yung nagpalayaw niyan, no? Loko-loko talaga kayo mag-ina. Ano yung multo para tawagin yung white lady? Hindi. In English lang naman yun eh. O sige ka, tito. Susumbong kita kay mama. Tinawag mo siyang loko-loko. Ma! O sige, lakasan mo pa. Hindi ka niya maririnig kasi nasa palengke yun. Kahit ganyan pa yung bunganga mo, hindi ka maririnig nun. Ano? Nasa palengke si mama? Ay, hindi sinama. Kawawa naman, niniwan ng nanay niya. Kawawa naman, oh. Susumbong kita kay Papa. Pa! Si Tito Aga, oh! Aba, ang aga-aga naman yan, Aga. Ano ba yan? Puro Aga. Tawagin niyo na lang kaya ako sa pangalan kong buo. Bakit nagpapaiyak ka na naman? Ang aga-aga eh. Hindi ko yung pinapaiyak, no? Sinabi ko lang umalis si Ate Madel at namalengke. Gumawa na. Ayun, no, inasar ako eh. Tapos nung siya inasar, iiyak. Iyakin. Iyakin pala, ah. Halika dito, susundukin kita, tito. Patakbo na ako palabas nang makasalubong ko si Kalisa. Parang pelikula ang mga sumunod na pangyayari. Nabunggo ko siya at akma na sanang babagsak na magawa ko pang saluhin ang katawan niya. Pero kung inaakala nyo na nakakakilig yun, nagkakamali kayo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero sana maintindihan nyo. Ganito kasi yun. Nang isang beses niyang ikurap ang mga mata,
Napansin kong hindi normal ang pag-crop nun. Imbis na yung dalawang talukap kasi na nasa taas at baba ang magdidikit. Nakita kong parang may dalawa pang talukap sa loob ng mga mata niya. Pero galing naman sa kaliwa at kanan na siyang mabilis na sumara at bumukas. Saka palang gumalaw nun yung normal niyang talukap. Nangilabot ako nun, pero hindi ako nagpahalata. Parang namalikmata nga lang din ako at dali-dali ko naman siyang naitayo nun. Saka ko palang napansin ang mga mata ng tao sa paligid na tutok sa amin. May natatawa, naiinis, at yung iba ay alam kong naiinggit. Naroon kasi ng sandaling yon ang mga tropa namin at dating kababata. Nangangamusta at nag-uusap-usap yata para sa gagawing inuman mamayang gabi. Are you okay, Aga? Salamat sa ginawa mo, ha. Muntik na ako matumba eh. Okay lang. Kasalanan ko naman eh. Look at them, Aga, oh. Mukhang nagsiselo sila, no? Hindi. Naiingit lang yung mga yan. Ang ganda mo kasi. Really? Maganda din talaga ako sa eyes mo? Oo naman. Iyon kasi minsan, naboboard ako kay Marcos eh. Puro kasi siya bisyo. How about, samahan mo ko minsan, Aga? Mukhang adventurous ka rin, kagaya ko eh. Ha? Naku, hindi naman masyado. Taong bahay lang ako madalas. Nakakapagod na kasing gumala eh. Ganun ba? Oo, sige, fine. Baka may isa naman sa kaibigan nyo na willing pagbigyan ako eh. Ha? Pagbibigyan saan? Secret. Kapag pumayag ka, you'll know. Palihim niya pang hinawakan ng dulong hintuturo ko at pinisil yon bago siya sexing naglakad papasok sa bahay. Aaminin kong nag-init ang katawan ko noon. Lalaki lang ako. Kahit na nasa isip ko pa noon yung ginawa ni Agatha nung nagdaang gabi, likas na salawahan talaga ang reaksyon ng katawan ko. Pero nang maalala ko ulit yung nakita ko sa mga mata ni Kalisa, para na naman akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Effective palang pampabalik sa wisyo ang nakakatakot na alaalang yon. Ayoko din naman talagang patusin ang kalokohan ng jowa ni Marcos noon. Hindi isang manlolokong babae lang ang makakauna sa pinakaiingat-ingatan kong karangalan. Kung magkakaunang nobya man ako, dapat yung karapat-dapat. Yung galing sa pinaghirapan ko at hindi nakaw. Ano naman yung drama nyo kanina doon? Para ko nanonood ng love story ah. Nakaw na sandali ba yung title nun o sinadyang pagkakamali? Ate naman oh. Siyempre wala dun. Hindi naman sadya yun eh. Nahabol kasi ako ng anak mo, manununtok. Nakasalubong ko siya. Nabunggo ko nga, buti, nasalo ko. Paano kung mabagok yun? Oh, ano naman? Lupa naman ng lapaga, hindi naman simento. Saka mapapaupo lang yun, no? Advance ka namang mag-isip palagi, kalalaki mong tao. Basta. Wala talaga yun. Hindi ako papatos sa palay na ng ibang manok, no? Dami-daming babae dyan. Abay, mabuti naman at nasa katinoan ka pa pala. Akala ko kasi nalunod ka na din sa kagandahan ng babaeng yun eh. Oh, paano? Sasali ka ba sa inuman daw mamaya? Pwede ba ate? Pwede naman. Basta't may ititira ka pang katinoan. Dahil gigising ka pa ng maaga bukas. Si ate naman, no? Alam mo naman, hindi ako lasinggero, di ba? Oo na. Bilisan mo na dyan sa sinisibak mo nang mailuto ko na tong mga pinamili ni Agatha. Kakahiya naman sa batang yun. Nananawa na raw sa gulay at karne. Ang arte-arte naman ng babaeng yan. Kala mo kagandahan napakasilan pa sa pagkain. Ano naman masama sa isda at gulay? Aba, masariwa pa nga yun kesa nakakain sa lusod eh. Hayaan mo na. May mga tao talagang ganon. Iba-iba ang hinahanap ng katawan natin para maging malakas sa araw-araw. Teka nga muna ate. Akala ko ba bawal mag-inarte dito? Magkano ang bigay? 1,000. Syempre, sa akin na yung 500. Nahihiling na lang akong nagpatuloy sa pagpapalakol ng kahoy. Pawis na ako noon. Pero hindi ko naman ganon karamdam ang pagod. Sanay na kasi ako sa ganong gawain. Nang bigla na lang dumaan sa gilid ko si Agatha at kinausap si Ate Madel. Para akong biglang na-conscious sa itsura ko. Napainom ako na ng tubig at sa di malamang dahilan, naibuhos ko sa mukha ang natitirang tubig sa baso.
Tapos, inayos ko ang sarili para lumabas sa mga muscle ko habang nagsisibak. Panis ka na naman, Agay. Sayang na naman yung effort mong magpapansin dyan. Eh, hindi naman siya kagaya ng ibang kadalagahan dito na tititigan ka at titirian. Ay, nako. Eh, kawawa ka talaga. Ano ba sinasabi mo? Sino ba nagpapapansin kanino? Sa babaeng yun na mas mukha pang lalaki sa akin kumilos? Di bali na lang. Asas! Mag-deny ka hanggat gusto mo. Eh, buti sana kung hindi obvious sa kilos mo. Eh, pati mga mata mo nagsasalita na. Naku ate, tigilan mo nga ako. Ang daming babae dyan na hindi ako pahihirapan. Pero ang totoo, natamaan talaga ang ego ko nang lampasan niya lang ako. At hindi man lang tinapunan ng tingin kahit katiting lang. Pagkatapos ng pagnanakaw niya ng halik sa akin nung nagdaang gabi, talaga namang nagpupuyos ang pride ko dahil doon. Tunay na tulak ng bibig. Kabig ng dibdib ang ganap ko noon sa harapan ni Ate Madel. Paano'y sa likod ng isip ko, sinumpa ko na makukuha ko din ang atensyon niya. At pagkatapos ay ako naman ang mang-iisnab sa kanya. Siguro iniisip niyo na baka love story lang naman ang laman ng kwentong ito. Iyan din ang pinangarap ko noon. Challenging na nga kasi ang goal ko na mapaibig ang isang astigin na babae. Pero ang hindi ko alam, mas magiging thrilling pala at malabangungot ang susunod na pangyayari. Ayos pa naman kaming nakatapos sa inuman ng gabing yon. Maliban sa konting komosyon na hindi naman lumaki. Naging masaya at puno yun ang kulitan. Nakatulog ako ng mahimbing at payapa. Pero nang magising ay sinalubong ako ng hindi pangkaraniwang balita. Ano? Si Lester? Ha? Eh, nasan daw kuya? Hindi pa nga daw umuwi mula kagabi. Eh, sigurado ba kayo nakauwi ng ligtas yung kagabi? Oo, malapit lang naman yung bahay niya dito sa atin, di ba? Diyan na di kami nagwalay-walay. Diyan, sa sangang daan. At tayo pa nga magbahatid nun eh. Ay nako, eh buwisit, ano ba nangyayari? Diyos ko naman aga, nasa ba si Marcos? Oh, iba nga po nasa kabilang kubo. Bakit po ba ate? Eh bukod kasi kay Lester, nawawala din sina Maynard, Tonyo at Boying. Naroon sa barangay yung mga pamilya nila ngayon. Galing nga ang mga yun dito kanina eh. Hinahanap yung mga kaibigan mo. Hindi ba't kainuman nyo yung mga yun kagabi? Oo, pero maayos naman sila nakauwi eh. Baka kung saan lang naman inabot na antok kaya doon natulog. Oo nga, tama yun. Pwedeng ganun yun nangyari. Eh isa ka pa, Franco. Paano sa daan makakatulog eh ang lalapit lang ng mga bahay ng mga yon? Eh si Boying lang naman ang medyo malayo-layo. Pero iisa lang naman ang daan papunta sa bahay nun mula dito sa atin ah. At saka wala talaga doon si Boying. Dahil hinanap na din siya kaninang umaga ng pamilya niya. Oh, eh kung ganun sa nagpunta yung apat na yon, hindi kaya naligaw papunta sa bayan o di kaya sa gubat? Ay nako Diyos mio, ngayon lang nangyari yan ah. Mga manginginom naman ng mga yan dati pa pero hindi naman naliligaw. Abay diretso uwi sa mga bahay nila yung mga yan. Eh ngayon, apat pa talaga silang sabay-sabay na hindi umuwi. Eh paano nangyari yun? Ano kaya nangyari ano? Sana naman eh makauwi yung apat na yon. Pati tayo tuloy nag-aalala na. Ay nako, eh sana nga Franco. Siguradong madadamay tayo dahil tayo ang magpainom sa kanila. Eh hindi naman siguro yan ate. Dito naman talaga kami pumipwesto na inuman kahit doon pa eh. Naniniwala akong uwi din yung mga yon. Baka natitrip lang yung mga yon. Ay nako, masasapok ko talaga sila isa-isa. Kung totoo mang trip nila yan, abay hindi magandang biro yan. Nag-aalala yung mga pamilya nila. Hayaan mo't pagsasabihan ko sila ate. Nag-aalmusal kami nung pumasok si Agatha. Niyaya na siya nila ate at kuya para kumain. Pero nagtimpla lang siya ng kape. At nang dalhin ko ang pinagkainan ko sa lababo, hindi sinasadyang nalilis ang jacket na suot niya. At nakita ko ang sugat sa braso niya. Agad niya namang itinago yon mula sa akin. Saka ko naalala yung nangyayaring asaran kagabi. Matiim akong napatitig kay Agatha. May kung anong bagay ang bigla na lang pumasok sa isip ko. Lalo nang maalala yung apat na nawawala. Kasama yon sa mga nangungulit at nang-aasar sa kanya nung nagdaang gabi. Pero imposible namang magawa niya yung iniisip ko.
Masyado na yata akong overthinker ng mga panahong yon. Gayunpaman, ginawa ko pa din ang nararapat. At yun ay ang humingi ng tawad. May kaakibat nga lang na intensyong makita kung ano ang magiging reaksyon niya sa sasabihin ko. Pasensya ka na kagabi ha. Makukulit lang talaga yung mga yun, lalo na kung nakainom. Wala na yun. Oo nga pala. Nabalitaan mo na ba? Nawawala din kasi sila eh. Aha? Oo, yung 4 na nagbiro sa'yo kagabi. Nawawala sila simula pa nung kagabi. Talaga? Oo, nag-iimbestiga yung barangay. Sana nga makauwi na sila. Kawawa naman kasi yung pamilya nila. Si Lester at Buyong ba naman may mga asawa at buntis din. Ganun ba? Bakit kung makabiro sila kahapon, akala mo mga binata pa? Ganun lang talaga sila. Nakakayamang aminin. Hindi siya kumibo pero napansin kong tahimik siya. At sandaling natulala sa kape na hawak niya. Nagduda na naman ako. Pero hindi ko naman mabasa kung anong iniisip niya. Kakaiba talaga ang babaeng yon. Unpredictable ang mga kilos niya. Hindi ko nga magawang mahuli kung ano ang emosyon niya dahil lagi siyang nakayuko. O di naman kaya ay nakatungo at blanko lang ang muka. Ilang araw pa ang lumipas. Hindi pa rin umuwi ang 4 na kaibigan ko. Hinanap na din sila kung saan-saan at nakapag-file na ng missing person. Pero wala talaga. Awang-awa na ako noon sa mga pamilya nila. Hindi rin ako tumigil sa panghuhuli kay Agatha. Pero wala akong napala. Hindi nga siya sumasama sa paghahanap na gaya ng ginagawa ni na Marcos at Kalisa. Halika nga dito, Aga. Tingnan mo to dali. Bakit ba ate? Teka, yung walis tingting yan di ba? Nilinis mo? Hindi. Ang kintab ng hawakan ano? Ano ba nangyari? Hindi ba't luma na to? Oo, pero tignan mo ate Pati yung pinakawalis niya parang kumikintab pa Aray! Ay naku, nasugat ka. At saka, teka. Yung dugo mo parang sinisip-sip ng tingting. Oo nga no. Ano ibig sabihin nito? Base sa pagkakaalam ko, nagkakaganyan lang daw yung walis kapag may kalaban sa paligid. Kalaban? Ate naman, ano ba ibig mo sabihin? Meron ba aswang? Hindi ko rin alam. Pero mga aswang lang naman ang dahilan para magkaganyan yan eh. May iba pa bang dahilan? May iba pa bang naikwento sila lolo't lola sa'yo? Wala Aswang lang talaga madalas yung sinasabi nila noon. Kung ganon, isa lang ang ibig sabihin nito, Aga. Nagising na naman yung kapangyarihan ng pamanang walis tingting. Ibig sabihin, may nakapasok na namang kalaban dito sa baryo natin. Anong gagawin natin, ate? Aswang? Paano natin malalaman kung sino yun? Hindi ko pa rin alam. Basta't magmasid ka lang sa paligid. Talasan mo yung mga mata at tenga mo. At bawasan mo naman yung masyadong paggamit ng bunganga mo. Naiintindihan mo ba? Malakas ang kutob ko na may kilalaman yung pagkawala ng 4 mong kaibigan sa mga nangyayari ngayon sa walis na yan. Galing pa sa ninuno namin ang walis tingting na yon. Wala namang masyadong pinagkaiba yon sa mga walis tingting nung unang panahon. Mas matibay nga lang dahil hindi rumurupok. Gawa kasi ang handle nun sa matigas na yantok at may nakaukit na iba't ibang disenyo. Habang ang pinakawalis naman nun, gawa sa maninipis na balat ng buho, kaya matalim talaga at nakakasugat. Ayon sa kwento ni na Lolo at Lola, ninuno pa ni Lolo ang gumawa nun. Pagkatapos, isang puting engkanto na kaibigan din ito ang nag-orasyon doon upang maging pananggalang at panlaban sa mga aswang nung panahong halos sakupin ng mga ito ang baryo namin. Ang sabi, hindi daw nawawala kakayahan ng walis tingting. Sa oras na may sumibol na bagong kalaban, magigising din yon upang gampanan ng inatas na tungkulin para dito. Huling beses daw na nagamit yon ay noon pang panahon ng Hapon. At sa loob nga ng halos 7 dekada, nanatili yung gusgusing palamuti sa aming tahanan. Ang totoo, nakadisplay na lang yun na parang wala lang. Ilang henerasyon na din kasi ang nagdaan
At wala namang napatunayang milagro sa bagay na yon. At simula noon, nagmistula na lamang yung lumang kagamitan na inaagiw at tadtad ng alikabok. Sadyang parte ng pamilya namin sa father side ang kwento tungkol sa mahiwagang walis tingting. Hindi naman sana ako maniniwala doon kung hindi ko lang nasaksihan mismo ng araw na yon ang pagbabago sa itsura ng nasabing walis. Ate Agatha, ang ganda mo. Para sa akin, maganda ka kaysa kay Ate Kalisa. Talaga? Alam mo, bolero ka na, bata ka pa lang. Hindi po ako nagbibiro. Antayin mo ko ha. Paglaki ko, liligawan po kita. Ano ka ba naman, JR? Ate mo lang ako. Maghanap ka ng kaidaran mo. Ayoko sa kaidaran ko. Masyadong maartit iyakin. Gusto ko yung kagaya mo, matapang. Eh bakit gusto mo ng matapang na babae? Hindi ka ba natatakot na baka maging under the saya ka? Under the saya? Madalas ko po yun naririnig sa mga kainuman ni Papa. Ano po yun? Talaga? Eh anong sinasabi ng papa mo? Tumatawa lang naman siya. Tapos sinasabi niya na mabuting asawa naman yung mama ko. Kaya okay lang na maging under siya. Ganon? Opo. Kaya okay lang din sa akin na maging under the saya. Kung ikaw naman yung mapapangasawa ko, Ate Agatha. Kasi sigurado ako magiging mabuti ka ring asawa sa akin eh. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ko din ang malutong na tawa ni Agatha. Sandali lang yon at hindi rin nagtagal. Pero para yung musika sa tenga ko. Para sa mga babaeng tulad niya na parang walang kulay ang buhay. Akala ko napakahirap o kinakailangang napaka-espesyal munang dahilan para tumawa siya ng ganon. Si JR lang pala at ang imposibleng pantasya nito ang makakapagpatawa sa kanya. Insan, nakita na si Boying. Talaga? Saan daw? Sa kagubatan, patay na siya, Insan. Ano? Hindi. Pupuntahan ko. Huwag na. Nahagdas na yung katawan niya. At gutay-gutay pa. Hindi. Diyos ko. Alam na ba ng pamilya niya? Siguro, may nagpunta kasamahan namin kanina naghahanap sa bahay nila para ipagbigay alam ang nakita namin. Sino ba nakatagpo sa kanya? Si Kalisa, iyak nga din na iyak doon sa kabilang kubo eh. Na-trauma na yata yung girlfriend ko, Insan. Puntahan mo muna siya. Kawawa naman. O sige, Insan. Mauna na ako ha. Franco, nabalitaan mo na ba? Yun tungkol ba kay Boying, Madel? Oo, nasabi na ba sa'yo ni Marcos? Oo. Pupuntahan sana namin nitong si Aga. Kaya lang ang sabi niya, naagnas na daw. Abay, totoo yun. Dahil personal kong nakita. Ako ang unang dumating nang sumigaw si Kalisa. Gutay-gutay ba talaga yung katawan? Baka inatakis na ng mabangis na hayop sa gubat. At ano namang hayop sa gubat ang kayang putol-putulin yung katawan niya, Aber? Mula kamay hanggang braso. Braso hanggang balikat. Tapos paa hanggang tuhod. At tuhod hanggang hita. Abay, lahat yun hiwa-hiwalay. At tapos yung mga mata niya. Abay, puting-puti. Normal pa ba yun? Totoo ba yan, ate? Ano ibig mo sabihin? Sinapchap si Boying? Hindi rin mukhang sinapchap eh. Parang hinatak lang talaga ng kung sinong malakas na nilalang. Basta, ang hirap ipaliwanag ng itsura niya. Ang alam ko lang baka sa mukha ni Buying yung paghihirap bago siya namatay. Huwag mo na lang puntahan. Sa dugo pa nga lang halos himatayin ka na sa naglalangis na bangkay pa kaya. Sa isiping yun pa lang ay halos bumaliktad na ang sikmura ko. Kahit anong gawin ko, hindi ko maisip kung ano ang itsura ni Buying at kung paano nangyari yun sa kanya. Bigla ay natakot ako para sa tatlo pang nawawala. At nang muli akong mag-angat ng muka, naroon na naman si Agatha. Nasa bukana ng pintuan at halatang narinig niya ang naging usapan namin ni na ate. Pero kagaya ng dati, nakatungo lang siya at mukhang walang pakialam. Ate, may karne pa ba tayo? Magluluto na ako ng mauulam para sa tanghalian. Hindi ako kakain, ate. Sinong nasa katinuan ng makakakain pa pagkatapos ng mga nangyaring to? Magluto lang kayo na sapat para sa inyo. Ano ka ba naman, Aga? Abay, kailangan mong kumain. Ngayon pa na sinabi niya itsura ni Boying. Ate naman. Nagtanong kayo, hindi ba? Sinabi ko lang sa inyo. Paano kung nakita mo pa yun ng personal?
Abay, baka isang taon ka nang hindi kumain. Lulutuan na lang kita ng gulay at isda na para sa'yo, Aga. Kahit ano pang ihanda mo, hindi ako gaganahan kumain. Sige. Sa kusina na muna ako, Ate Madala. Sige. Ikaw na muna ang bahala dyan, Agatha, ha? At ikaw naman, Aga. Minsan na nga lang siyang mag-alok na paglulutuan ka. Tinanggihan mo pa. Abay, malala ka na talaga, ano? Ate naman, hindi mo ba nakikita kung gaano kawalang pakialam yung babaeng yan? May nawawala na at namamatay. Wala lang sa kanya yun. Siya yung huling nakasagutan nung 4 na yun na nawawala bago sila nawala. Talaga? Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Hindi ko naman naisip na mahalaga pala yun eh. Makakatulong ba yun? Aba, hindi ko rin alam. Imposible naman kasing may kinalaman si Agatha. Bukod sa maliit lang siyang babae, maskulado pa yung mga kaibigan mong yon. At saka matatangkad yun. Hindi sila kakayanin ni Agatha, no? Pero teka nga muna. Bakit ba natin siya pinagdududahan? Ikaw talaga, dinadamay mo pa ako dyan sa kakitira ng utak mo. Tigilan mo na yan, ha? Kalokohan niyang iniisip mo. Kumain ka na nga muna ng almusal at baka nalilipasan ka na. Nang bigla na lang may lumapit sa amin. Asawa yon ni Kuya Buying at nalalaki ang mga matang humarap sa amin. Kinukumpirma kung tama ba yung narinig niya tungkol sa naging kaaway ng mister niya bago nawala. Namalayan ko na lang noon. Nasa istasyon na kami ng kapulisan at magkakaharap. Kasama namin noon si Agatha na hindi naman mukhang nag-aalala. Iyak ng iyak yung asawa ni Buying habang pinapaamin si Agatha. Pero isang tanong, isang sagot lang ang itinutugon ng dalaga. At lahat ng pagdududa o paratang para sa kanya, napakadali niya lang na hinihindian at itinatanggi. Natapos ang paghaharap sa barangay na walang napala ang asawa ni Buying. Maging ang mga kapulisan na may hawak sa kaso, hindi matukoy kung tama bang ilagay sa listahan ng person of interest si Agatha. Wala naman kasing matibay na ebidensyang susuporta sa hinala ng asawa ni Buying. Papauwi kami nang maglakad mag-isa si Agatha. Malalaki ang hakbang niya at ramdam ko ang inis sa kilos niya. Si Ate Madel naman noon, masama din ang tingin sa akin. Nakalauna na iniwanan din akong nag-iisa at sinabayan ng lakad ni Agatha. Sinabi ko naman sa iyo eh. Kakaiba talaga yung babaeng yan. Madalas ko nga mahuli na nakatayo sa paan namin ni Kalisa. Kahit 10 oras na ng gabi. Talaga? Ano bang ginagawa niya? Wala naman. Pero kakaiba talaga yung titig niya sa amin. Pakiramdam ko anong oras, pwede niya kaming patayin eh. Bakit ba kasi pumayag kayo na kasama niyo siya kung hindi naman kayo komportable? Wala akong magawa insan eh. Si Daddy yung may kagustuhan nun. Kung di ko siya susundin, baka namumulubin na ako dito ngayon, no? Sinubukan ko na nga siyang suhulan na magstay kung saan habang nagpapalamig kami dito. Pero wala. Ayaw niya talaga. Ganun ba? Ano kaya ang purpose niya para sumama sa inyo? Sigurado ako, higit pa yun sa utos ni Tio Damian. Masyado siyang seryoso kung pagbabantay lang sa inyo ang kailangan niyang gawin. Iba rin talaga yung pakiramdam ko dyan, insan. Natatakot ako sa sobrang tahimik niya. Ano yun? Si Kalisa yun ah. Kalisa? Kalisa! Agatha, anong ginagawa mo dito? Bitawan mo si Kalisa! Sinasabi ko na nga ba may masama kang balak sa amin eh. Naabutan namin si Agatha na sakal-sakal si Kalisa. Halos mapugtuan na ng hininga ang babae habang nanlilisik naman ang mga mata ni Agatha. Parang hindi nito alintana ang suntok ni Marcos kahit nagdurugo na ang ilong niya. At maya-maya pa, magkasunod ding dumating at parehas na humahangos sina Ate Madel at JR. Si Agatha ang agad na dinaluhan ng dalawa, habang ako naman ay nanatili lang na nakatayo malapit sa pintuan. Ano ba nangyayari dito? Marcos, bakit ka naman nananakit ng babae? Pinoprotektahan ko lang si Kalisa laban sa babaeng yan. Kahit itanong nyo kay Aga, kitang-kita namin kung paano niya sakalin at halos patay ng girlfriend ko. Kalisa? Okay ka lang ba? She's trying to kill me, baby. Gusto niya akong patayin. Mali mong babaeng yan. We should tell Tito Damian para paalis na yan dito. Ano, Agatha? Hindi ka man lang magpapaliwanag kung bakit mo ginawa yun? Mananahimik ka lang? Sa susunod, kapag ako yung sumapak sa mukha mo, sisiguraduhin kong maaalog pati ang utak mo, Marcos.
Ba't loko-loko ka talaga, no? Insan, huwag mo na siyang sundan. Ako lang bahala sa kanya. Asikasuhin mo na lang si Kalisa. Iniwanan ko na ang magkasintahan at mabilis na sumunod kina Ate Madel, JR at Agatha. Nanood lang ako kung paano gamutin ni Ate Madel ang dumudugong ilong ni Agatha. Oo, naroon ang duda ko sa kanya, kahit nung simula pa. Pero ang nakakainis, may malaking parte din sa akin na gustong sumimpatya sa kanya. Kahit hindi ko naman alam ang buong kadahilanan kung bakit niya tinangkang saktan si Kalisa. Dapat kasi, Tito Aga, ikaw yung pumuprotekta kay Ate Agatha eh. Nandun ka nung sinapak siya ni Marcos na yun, tapos wala kang ginawa. Naku, kapag malaki na ako, boboltsakin ko talaga yung Marcos na yun. Huwag ka naman makisali sa gulo ng matatanda, JR. Saka tito mo din si Marcos, ha? Alam mo, mabuti pa, enjoy mo na lang yung pagkabata mo. Ayoko na maging bata, tito. Limitado lang yung pwede kong gawin eh. Hindi ko nga maligawan at maprotektahan si Ate Agatha. Tinangkang saktan ni Agatha si Kalisa. Gaya ng gusto mong gawin. Pinoprotektahan lang din ni Marcos yung girlfriend niya. Yung nakita niya nasasaktan na. Tsaka bakit ba kamping-kampi ka kay Agatha? Sungit-sungit na nga niyan. Dapat lang sa Kalisa na yun nasaktan siya, tito. Ayoko sa kanya. Bakit naman? Basta, ayoko sa kanya. Porke ba ayaw mo doon sa tao, okay lang sa'yo na masaktan yun? Ayaw mo nga nasasaktan si Agatha, di ba? Magkaiba sila eh. Si Ate Agatha, mukha lang bad kasi masungit. Pero si Kalisa, teka, ay nako, nakalimutan ko yung sinain ko, tito. Lagot na naman ako kay mama nito. Teka muna, hindi mo tinapos yung sinasabi mo. Hoy, JR! Huwag mo nang pilitin yung bata. Magsasabihan kapag gusto niya na. Ate Madel, teka, alam mo ba yung sasabihin niya? Hindi nga eh. Ayaw din magkwento. Kamusta naman si Agatha? Andun, pinahiga ko muna. Panay ang tagas ng dugo sa ilong niya. Napakalakas yata ng suntok ni Marcos kanina. Aray ko, ate naman, ba't mo ako sinuntok sa braso? Sakit mo na. Ang bigat talaga ng kamay mo ah. Linti ka kasi. Pinabayaan mong makapanakit ng babae ang pinsan mo. Pag-untugin ko kayo eh. Hindi ko naman siya masisisi, ate. Inabutan niyang halos tumirik yung mata ng girlfriend niya dahil sa pananakal ni Agatha. Oh, ano ina-expect mo reaksyon niya? Kumalma. Pwede niya namang pigilan lang eh. Bakit sinuntok na hinagis pa sa lapag? Bakit hindi siya kumprontahin mo, ate? Pati ako na wala namang ginagawa, nadadamay dito. Mabuti sa'yo yan. Wala ka kasing ginawa eh. Umikot pa ang mga mata ni ate noon bago ako iniwanan. Marahas na lang akong napabuntong hininga. Nagkakandahaba pa ang nguso ko habang sinusundan siya ng tingin. Wala talagang araw na hindi mananakit ang kapatid kong yon. Laging nakakahanap ng paraan para dumapo ang kamay niya sa katawan naming mga kasama niya sa bahay. At nang mapasulyap ako ulit sa kwarto kung nasaan si Agatha, napaatras ako bigla. Nakita kong titig na titig siya sa akin. At maya-maya pa, kumaway naman siya na para bang pinapalapit ako. Parang may sariling utak ang mga paa ko na kusang naglakad palapit sa kanya. Pakiramdam ko, nawala lahat ng pagdududa ko noon. At ang plano ko ay kakamustahin ang lagay niya. Pero nagulat ako nang bigla na lang may tumalon mula sa likuran ko. At nang lingunin ko, napansin kong si JR pala yun. May kinuha yata siyang kung ano mula sa mataas na bahagi ng kabinet na nasa ulunan ko. Huli na para mapagtanto kung siya ang tinatawag ni Agatha at hindi ako. Pero para iligtas ang sarili mula sa kahihiyan, nagdire-diretso pa rin ako sa kwarto at kinuha yung towel na nasa gilid lang ni Agatha. Napangisi ako nang mapansing parang inakala niya din siya ang target kong puntahan. O baka imahinasyon ko lang din na napansin kong parang magsasalita siya. Pero hindi lang niya tinuloy. At matapos naman ng 3 araw pa. Nako, natagpuan na din yung 3 pa at patay na din. Sabi ng kaibigan kong tanod, kapareho lang sila ni Boying. Iisang itsura ng mga bangkay nila na matagpuan sa magkakaibang bahagi ng kagubatan. Diyos ko po naman, ano bang sumpa ang dumating sa baryo natin at nagkaroon ng ganitong klaseng laging dito? Nakakapangilabot ka, Madel eh. Sana naman wala sumunod dito. Ano ba kasing sabi ng mga kapulisan? Wala pa din daw silang lead eh.
Diyos ko naman, sana naman magkaroon na ng kasagutan yung mga nangyayaring to. Abay, dati namang ligtas ang komunidad natin ah. Kahit sa kalaliman ng gabi, wala naman nangyayari. Hoy, Ay, Kurima. Aga, ang ginagawa mo dyan? Ba't ba ang hilig mong makinig ng mga usapan? Agatha, ba't ka nandito? Paano ka nakapasok nakalak yung pintuan? Eh, hindi naman mahirap abutin yung lock ng pinto mula sa labas eh. Teka nga muna. Madalas ka bang pumasok dito kahit nakalak yung pinto? Oo, eh may iba pa ba akong pwedeng kainan o inuman? Kahit na. Pwede ka naman kumatok at magsabi Eh bakit pa ako mang iistorbo ng iba kung kaya ko namang gawin ng ako lang? Respeto ang tawag doon. Respeto sa may-ari ng bahay. Tapos kapag ginising ko naman, wala pa ring respeto. Narinig ko kasi natagpuan yung 3 pang nawawala. Patay na din sila, gaya nung nangyari kay Buying. Di naman ako interesadong malaman. Teka nga muna, Agatha. Umito ka naman. Ano ba? Ano ba kasing problema mo? Nagkape lang ako, hindi na ako babalik doon. Talaga bang wala kang pakialam sa mga namamatay dito sa baryo natin? O baka dahil guilty ka? Pinagbibintangan mo ako. Hindi naman. Kaya nga nagtatanong ako sa iyo ngayon Pwede ba? Nagkakamali ka ng hinala mo. Kung ganun, sige. Paliwanag mo sa akin kung bakit mo sinakal si Kalisa. At buntik mo bang mapatay kung hindi ka talaga marahas na tao? Bakit hindi siya yung tanungin mo? Baka sakaling masagot lahat ng katanungan dyan sa isip mo. Uy, teka lang. Ang bilis mo naman maglakad pwede siya magsinungaling at siraan ka. Alam mo naman pala eh. Naikuyom ko ang kamaos sa inis na nararamdaman. Nang mga panahong yon, hindi na ako natutuwa sa pagiging misteryosa niya. Hindi naman mukhang sinasadya niya lang na inisin ako. Pero yun talaga ang nararamdaman ko. At kinabukasan nga, habang nasa lamay ng mga kaibigan namin, ay nagawa kong lapitan si Kalisa para kausapin. Nababaliw na talaga siya, no? Bigla siyang pumasok sa kwarto ko at sinabing alisin ko daw yung protection na nilagay ko sa katawan ni Marcos. Well, bakit ko naman gagawin yun? Kung pakiramdam ko may mali sa paligid, di ba? Ayoko namang magaya dyan sa 4 na yan yung baby ko. Pero you know what, Aga? I think may mga monsters na gumagala dito sa lugar nyo. At nagsimula lang naman yun nung dumating kami kasama yung baliw na Agatha na yun, di ba? Pinaghihinalaan mo din si Agatha? Sino pa ba? Kahit dati pa ang weird na ng kilos ng babaeng yun eh. Ikaw ba? O huwag mo sabihin na... Kalisa, baka pwedeng lumayo ka naman ng konti. Ano kasi, hindi magandang tignan. Tapos dikit ka pa ng dikit sa akin. Baka makita tayo ng pinsan ko. Ano pang isipin niya? Wait nga lang, Aga. What? Ha? Oh, nothing. Puntahan ko lang si Marcos, ha? Sige. Nagulat ako sa reaksyon niya noon. Para siyang gulat na gulat sa kung anong bagay. Bigla siyang naging extra sweet pagkatapos ay nagmamadali ding umalis. Naisip ko na lang noon, baka napahiya sa ginawa ko. Dahil sanay nga siya sa atensyon ng mga kalalakihan doon. Hindi niya siguro inakalang palalayuin ko siya. Ano? Sumama ka na. Nangungulila na yung mga tropa, Baka kailangan lang nila ng makakausap. Hindi ko alam, minsan. Para kasi na-trauma na akong makipag-inuman simula nung mawala yung 4 hanggang sa matagpuan na lang sila ngayon. Natatakot na ako. Baka mamaya maulit-ulit yung nangyari. Ikaw naman talaga, Masyado ka kasing negative mag-isip. Di paano na yan? Sasabihin ko na lang sa kanila na pas ka muna. Makikipo na lang muna ako siguro, pero hindi mo na ako iinom. Mabuti naman kung ganun. Importante, nandun ka pa rin. Ganun na nga ang nangyari. Nakikinig lang ako sa madamdaming pagbabalik tanaw nila sa magagandang memories ng 4 naming kaibigan. Habang nagmamasid din ako sa paligid. Nasa kasarapan na ng usapan nang biglang buksan ni Marcos ang topic. Tungkol daw sa umaahas yata ng nobya niya. Lahat kami ay nagkatinginan at nagtaka. Nang bigla na lang siyang tumitig ng masama sa akin. Alam mo, Insan, ayoko sa lahat yung ginagago ko kapag nakatalikod ako. Nalingat lang ako saglit Nakipagbulong ka na sa nobya ko. Akala mo siguro hindi ko kayo makikita, no? At anong akala mo? Napapatusin ka ni Kalisa? Uy, Aga. Mas gwapo ka siguro sa akin.
Pero mas may pera ako sa'yo at kilala yung pamilya ko. Subukan mo lang pakialaman yung nobya ko at magkakaalaman tayo. Lasing ka na, Insan. Wala namang ganyan nangyari. Talaga? So ano, nagsisinungaling ang girlfriend ko sa akin nung sabihin niyang pinopormahan mo siya at balak mong agawin mula sa akin. Alam ko namang inggit na inggit kayo lahat eh. Dahil napakaganda ng girlfriend ko. Pwede niyo pagpantasan yun. Pero bawal yung hawakan dahil akin yun. Pag-aari ko yun. Pumasok ka na sa kubo, Insan. Mukhang lasing na lasing ka na, oh. Hoy, kayong lahat ah. Alam kong takam na takam kayo sa makinis at sexy at maputing babae dahil walang ganyan dito. Alam niyo bang mahusay din niya sa kama? Hindi ko kayo masisisi, brother. Lalaki tayo eh. Maswerte ako samantala naman kayo. Napakamalas niyo. Pagtyagaan niyo na lang yung baliw na yan na si Agatha. Kahit pilahan niyo pa yan. Marcos, sumusobra na yung kabastusan ng bunganga mo, ha? Hindi mo ba nakita nagsiuwian na sila? Imbis na nagdadamayan kasi tayo dito dahil sa nangyari sa kaibigan natin. Nangingibabaw na naman yung kayabangan mo. Tsaka pagbabantasahan lang naman ng mga lalaki at si Kalisa mo, dahil lagi mong dinidisplay. Sayong-sayo na yan. Kahit ibulsa mo pa dahil ang totoo, maseseryosohin pa ng mga taga rito yung mga lokal na dalaga. At least yung mga yun hindi nagsisinungaling at hindi gumagawa ng kwento. Bago ko tumayo ay sumubok pang sumugod sa akin si Marcos. At susuntukin din sana niya ako. Pero dahil lasing na, tuluyan lang siyang bumagsak sa lupa. Hindi ko na siya tinulungang itayo nun. Hinayaan ko siyang nakasubsob sa lupa. Napaismid pa nga ako at nailing. Bukod sa mayabang na talaga siya noon pa man, mas nadagdagan pa yata ang hangin sa ulo niya dahil sa girlfriend niya na foreigner. Tumayo na din ako at pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko naman inasahan na madadatnan ko si Agatha sa gilid ng bahay. Nakapaekis ang dalawang braso sa dibdib niya habang matiim na nakatingin sa amin. Maayos na ang ilong niya noon at hindi na din maga. O ano, hahayaan mo lang ba siya doon? Baala siya sa buhay niya. Malaki na yan. Yung walis nga pala sa bahay niyo, kanino yun? Walis? Yan. Di sa amin. Kay Ate Madel. Paborito niyang panlinis sa bahay, saka pampukpok din sa aming dalaw ni Kuya Franco. Bakit ba? Hindi yung pinanlilinis niya, yung isa pa. Yung display. Wala yun. Ba't mo pa naitanong? Tsaka, bakit ka ba ganyan makatingin? Sabihin mo na lang sa akin kung ano yun. Bakit ba parang may mahi ka kang magpasunod? Talagang susundin mo ako, Aga. Sabihin mo na sa akin para saan ba yun? Paano kung ayoko? Anong gagawin mo? Ganon. Talagang hinahamon mo ako. Bakit ba? Natatakot ka ba sa walis na yun? Hindi mo gugustuhin makita ko anong ginagawa ko sa mga taong matitigas ang ulo. Ano? Pinapatay mo ba sila, ha? Gaya nung nangyari sa 4 na kaibigan ko? So ako nga yung pinagbibintangan mo. Bakit hindi mo sinabi sa mga polis yung sugat na nakita mo sa kamay ko? Noong umagang nawawala yung 4. Hindi ko lang naalala yun. Naliliit ang mga mata niya noon habang papalapit sa akin. Hanggang sa masandal na lang ako sa pintuan. Hindi ko inaasahan na ikukulong niya ako doon gamit ang mga braso niya. Nakakatawa yon. At kapag binabalikan ko, namumula pa rin ang magkabila kong pisngi. Sa sobrang dominante kasi ni Agatha, pakiramdam ko ako ang naging babae sa aming dalawa. Naninigas ang katawan ko noon habang pilit na lumalaban ng titigan sa kanya. Kahit parang bigla akong tinakasan ng tapang na meron ako kanina sa inuman. Hindi ko yun magawang ipakita na lang basta-basta sa kanya. Paniguradong lalabas akong katawa-tawa sa mga mata niya. Nang bigla niyang ilapit ang mukha niya sa akin, nanlaki lalo ang mga mata ko. Hindi ko nga alam kung pipikit ba ako o ano. Ang akala ko kasi, hahalikan niya na naman ako. Masyado akong pilingero ng mga sandaling yon. Ugaling nagdala na naman sa akin sa nakakahiyang senaryo. Paano'y may ibinulong lang naman si Agatha noon sa akin? Salitang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa utak ko. At talaga namang hindi nagpatulog sa akin. Kuya Franco? Teka, anong ginagawa mo dun? Bakit? Shh! Huwag ka maingay sa ate mo, ha? Kuya? Maniwala ka. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero,
hindi na siya nawawala sa isip ko. Simula nung gabing yun, sinusubukan ko lang naman labanan eh. Lalo na kapag nandiyan yung ate Madel mo. Kaya lang, ewan ko ba? Gusto ko siya laging nakikita. Sino? Si Agatha ba? Ha? Hindi. Hindi siya. Si Kalisa? Oo. Kapag hindi ko siya nakikita, pinagpapawisan ako. Kailangan dun lang ako sa naabot ko siyang natatanaw. Pinagtataksilan mo ba si ate, kuya? Kaya pala napapansin kong lagi ka umiinom nito mga huling araw. Pampatulog na sana. Kaso wala epekto eh. Patawad aga ha. Hindi ko intensyon gawin yon. Kilala mo ako. Mahal na mahal ko ang ate mo. Sa'yo na ako humihingi ng tawad. Kaya pakiusap, huwag mo sasabihin sa kanya yung nakita mo. Ano bang ginawa mo sa kubo nila? Ewan ko eh. Hindi ko maalala. Nang mapalingon ako ulit doon ay nakita ko si Agatha na papasok pa lang. Mukhang may pagtataka din sa mga mata niya nang makita ang kilos ni Kuya Franco. Hindi siya tumuloy sa pagpasok sa kubo, kung saan tumutuloy sina Kalisa at Marcos. Sa halip ay dumiretso siya sa amin. Nagulat pa ako nang si Kuya Franco ang agad niyang nilapitan at diretsong tinitigan sa mga mata. Doon ko palang nakita ang galit sa mukha niya. Nakita ko pang nanginginig ang mga kamay niya habang binibitiwan ang mukha ni Kuya. Agatha? Bakit? Si Marcos, anong ginawa mo sa kanya? Ano bang sinasabi mo? Wala akong ginawa sa kanya. Pero obligasyon ko siya dahil pinagkatiwala siya sa akin ni Mayor. Kapag may nangyari sa kanya, kasalanan ko kaya inayos ko lang yung higa niya sa lupa. Saan ka pupunta? Bantayan mo yung kuya at pinsan mo, Aga, ah. Bantayan mo silang maigi. Binulong mo din sa akin niya kanina. Ano ba talaga ibig mo sabihin? Agatha, sandali lang. Ba't bang hilig mo umiwas? Uutusan mo ko tapos walang paliwanag? Ano yun? Bitawan mo nga ako, Aga. Ano bang paliwanag ang gusto mo? Nalilito na ako eh. Nababaliw na ako sa kakaisip na kung sino ka, Agatha. Ikaw ba yung halimaw na gumagambala sa baryo namin? Halimaw? Ako? Hanggang ngayon ba naman, Aga? Kung hindi ikaw, sino? Alam kong may nilalang na kumokontrol sa mga pangyayaring ito. 4 na pamilya na ang nawala ng kaanak. At hanggang ngayon, bitbit ko yung konsensya. Kaya pakiusap naman. Kung may alam ka, sabihin mo na sa akin. Alam mo, Aga, napakahusay mong manghusgay. Bakit hindi ka mag-imbestiga ng sarili mo? Nagpapabulag ka din kasi sa Ganda at Yumi. Napakarami mo nang nakitang mali pero tinatanggi ng utak mo. Kaya sa huli ako na lang yung pinag-iinitan mo. Lalaki ka nga, Aga. Kahit ilang proteksyon pang ibigay sa'yo, hindi tatalab. Dahil mas inuuna nyo yung tawag ng laman. Wala na akong magagawa pa sa'yo. Atrasado na yung misyon ko dahil sa'yo. At simula ngayon, bahala ka na din sa buhay mo. Naiwan ako nung nakanganga at blanco. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Para kasing nakita kong namuo ang luha sa mga mata niya nang saglit yung kumislap. Hindi ko na siya sinundan at nakontento na lang akong sundan ng tingin ng papalayo niyang bulto. Tiningnan ko pa nun si Marcos. Kahit galit ako ay nanaig ang pagiging magpinsan naming dalawa. Binuhat ko siya at dinala sa kubo nila ni Kalisa. Salamat naman, Agat, dinala mo siya dito. Halika, tulungan na kita. Hindi na, kaya ko na siya. Alisin mo na lang yung mga kalat sa higaan para maihiga ko na siya doon. Ayan, okay na. Pwede bang dito ka muna, Aga? Malamig ang gabi eh. Lasing na lasing din yung pinsan mo, kaya hindi ko na siya mapapakinabangan. Uy, lubayan mo nga ako, Kalisa. Hindi ako interesado sa'yo. Hindi tulad mo lang yung sisira ng pagkatao ko. Kaya bitawan mo nga ako. Wala pang lalaking tumanggi sa akin, Aga. Pues ngayon, meron na. Ano bang meron ka, ha? Bakit nagagawa mo akong tanggihan? Dahil hindi kita gusto. Tsaka itama mo yung mga maling sumbong mo sa pinsan ko kung gusto mo magtagal pa dito. Pwede ba? Lubayan mo na din si Kuya Franco ko. Wala ka din mapili no? Ate ko nagpapalamon sa'yo, mahiya ka naman. Tsaka hindi mo gugustuhin kapag sa'yo makahuli sa'yo. Wala pang nakahuli sa akin, Aga. At kung meron man, wala ding makakapanakit sa akin. Dahil ang mga lalaki mismo ang magtatanggol sa akin. Ganun sila kabaliw sa akin. At ikaw, Aga, makukuha din kita. Wala pang lalaking nakatiis sa ganda ko. Magiging akin ka din. O sige lang, mangarap ka lang. Libre lang naman yun eh.
Totoong mahirap kalabanin yung mapang-akit niyang alindog. Malambing ang boses, malamlam ang mga mata at kaakit-akit na hubog ng katawan, na para bang nangangako ng walang kapantay na kaligayahan. Ang akala ko noon, mataas lang talaga ang moral ko sa sarili ko. O sadyang hindi ko kayang dilaan ang pagkain na kasalukuyang nilalawayan ng iba. Ang hindi ko alam, may proteksyon pala ako sa katawan na siyang nagpapanatili sa akin sa katinoan sa tuwing makakaharap ko ang mapanlinlang na halimaw. Aga! Aga, gumising ka! Nakita mo ba Kuya Franco mo? Hindi ko kasi nagisingan eh. Abay, alas 5 pa ako nang nagising ako kanina. Nagtanong-tanong na din ako sa labas pero hindi daw naman nila nakikita. Pasensya ka na ha. Nag-aalala lang talaga ako. Alam mo naman yung nangyayari sa baryo natin ngayon. Ano? Nandiyan ba yung mga gamit niya? Nandito lahat. Kahit nga yung wallet niya nandito. Baka nagpunta lang sa kung saan, nagpahangin ate. Maaga pa naman eh. Kilala mo naman si kuya, di ba? Mag-aala talaga yun. Oo nga. Pero nagpapaalam siya at nagsasabi ng oras ng uwi niya. Iba ngayon eh. Hindi naman siya nagpaalam. Ate, kumalma ka nga muna. Tatayo na ako, tahanapin ko siya. Oo, sige. Salamat, Aga, ha? Ate Madel? Aga? Si Marcos nawawala. Ano? Pati si Marcos? Wala na siya paggising ko. Tulungan niyo ako, hanapin natin siya. Oo, sige. Si Kuya Franco mo din nawawala eh. Ano ba nangyayari sa baryong to? Bakit pati ang pamilya natin, Aga? Habang tinititigan ko si Kalisa, wala naman akong makitang pag-alala sa mga mata niya. Umiiyak siya pero alam kong peke lang yon. Lihim na nagtangis sa mga bagang ko. Lalo nang banggitin niya na naman si Agatha, na umuwi daw ng madaling araw at puro sugat ang katawan. Hindi ko alam kung dahil ba sa pag-aalala kaya gano'n na lang ang bilis ng tayo ko at dali-daling tinungo ang kabilang kubo. Hindi ko naman akalain na nakasunod din pala si Ate Madel sa akin. Agatha? Abay, puro sugat ka. Saan mo naman nakuha yan? Ate, nagawi lang ako sa gubat kanina. Nadulas ako sa pabangin kaya ito yung inabot ko. Sigurado ka bang yun lang yung nangyari sa'yo? Abay, mukhang hindi lang gasgas yan. Parang mga kalmot. Ano ba tinutumbok mo, ate? Naniniwala ako kay J.A. nung sabihin niyang mabuti kang tao. Pero ang dami ko nang napapansin sa'yo. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ka naririto at nanggugulo? Pati ba naman ikaw, ate? Nabilog ka na din ni Kalisa? Hindi kita maintindihan. Makipag-usap ka kasi sa amin, Agatha. Kung inaakala mong hahayaan kung pati pamilya ko madamay, aba nagkakamali ka. May malakas kaming panlaban sa mga tulad mo. Talaga? Yun ba yung walis tingting? Teka, paano mo nalaman ang tungkol doon? Hindi ko yun magagawang hawakan kahit pagustuhin ko. Napapaso lang ako sa katagalan. Sabihin nyo nga sa akin, panlaban ba talaga yun sa mga nilalang ng dilim? Bakit hindi mo nga mahawakan, Agatha? Sinubukan mo ba yung nakawin at sirain? Hindi. Anong dahilan at napapaso ka? Pero kahit ako napapaso doon, Aga, hindi ko rin alam kung bakit. Ikaw ba? Sinubukan mo ng hawakan yun? Hindi ko pa nasubukang hawakan yun. Dugo mo ang sinipsip ng tingting nung unang beses mo yung hawakan, hindi ba? Baka may kinalaman yun. Siguro nga, ate. Pero hindi mo pa sinasagot yung tanong namin, Agatha. Anong kinalaman mo sa pagkawala ng mga kalalakihan dito? Hindi siya kumibo. Pero nakita namin gumawi ang tingin niya sa pintuan. Sa labas ng kubo. Para akong nakakaunawang tumingin sa kanya. Hindi siya nagsasalita pero nakakamanghang nauunawaan ko ang nais niyang ipabatid. Maging si Ate Madel nun, hindi na din kumibo. Nag-aalala pa rin kami pero lumabas na kami. Lumipas ang mga oras na nagpapakiramdaman lang kami. Inaalo ni Ate Madel si Kalisa nun dahil hindi siya humihinto sa pag-iyak. Pasado alauna naman ng hapon nang umuwi si Kuya Marcos. Tulala, madumi at nakalabas ang dila at panay lang ang tulo ng laway. Mukha siyang wala sa sarili. Agad siyang inasikaso ni Ate at Kalisa. Gabi nang si Kuya Franco naman ang umuwi. Parehas na parehas ang itsura nila ni Marcos. Kaya naman nagpasya na si ating gumawa ng unang hakbang.
Tumawag na ako ng albularyo. Hindi na talaga tama to. Dito lang kayo, ha? May asikasuhin lang ako, ate. Nawawala na naman si Agatha. Sigurado ako mambibiktima na naman yun na ibang kalalakihan. Ah, ganun ba? O sige, ikaw na ang bahala sa kanya. Alisin mo na siya sa landas natin kung kinakailangan. Ako nang bahala, ate. Kalisa, mapagkakatiwalaan ba kita kina Kuya Franco at Marcos? Oo naman, Aga. Huwag niyo silang alalahanin. Pero, totoo bang tatapusin mo na si Agatha? Siya ba talaga yung baliw na gumagawa ng lahat ng to? Oo, at napatunayan na namin to ni Ate Madel. Kaya huwag kang mag-alala. Matatapos din ito, ha? Makakauwi kayo ng ligtas. Naku, Aga. Maraming salamat talaga sa inyo, ah. Bago umalis ng bahay, sinubukan kong hawakan yung walis tingting. Nakakapagtakang wala naman akong ibang naramdaman mula doon. Namangha pa nga ako dahil mas magaan pa yon kumpara dati, na halos hirap akong buhatin. Mukha naman talaga siyang magaan. Pero kapag sinusubukan kong bitbitin yun noon, napakabigat talaga. Nangiti ako at lihim na umusal ng pasasalamat sa nasabing walis tingting. Ako na nga yata talaga ang pinili nun para magamit siya laban sa kasalukuyang kalaban. Binitbit ko yun paglabas ng bahay. Hinanap ko si Agatha. At hindi siya madaling hanapin. Hindi ko kasi alam kung saan siya nagpupunta. 1 oras at kalahati yata akong naglalakad nang matagpuan ko siya sa kasukalan. Paanong hindi ako mahihirapang hanapin siya? Nasa itaas pala siya ng malaking puno. Nakatatlong balik ka na, Aga. Buti naman naisipan mong tumingala ngayon. Napansin kong bagong laglag yung buto ng mangga eh. Nakita mo na pala ako. Ba't hindi mo ako tinatawag? Malay ko ba kung ako yung hinahanap mo? Tsaka sino pa bang pupuntahan ko dito? Ba't mo ba kasi ako hinahanap? Teka, yung walis, bakit hindi ka napapaso? Hindi. Sa palagay ko, ako yung napili na gumamit sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Akala ko wala nang pag-asang matapos yung kasamaan niya eh. Makikinig ako, Agatha. Matalik na kaibigan ko si Kalisa. Ang ibig ko sabihin, yung dating Kalisa. Dating Kalisa? Ano ibig mo sabihin? Impostor si Kalisa na kasama natin ngayon? Katawan yun ni Kalisa. Pero yung nasa loob niya, impostor na demonita yon. Sinakop niya yung kabauan ng kaibigan ko. Pinatay ang nobyo ko at ngayon, unti-unti niya na namang inuubos yung mga kalalakihan dito. Nalilito ko. Ipaliwanag mo nga sa akin. Nung unang dating ni Kalisa, maayos pa siya. Sila na ni Marcos noon habang nagkakilala kami sa opisina ng papa ni Marcos. Kasama ako ng tatay ko na bodyguard ni Mayor. Ipinasok niya din kasi akong encoder sa opisina noon. Magkasundo kami niya ni Kalisa. Para na kaming magkapatid. Hanggang sa bumalik sila sa Caribbean, tapos inabot din ng 6 na buwan bago sila bumalik ulit dito. Pero napansin ko na agad yung pag-iiba sa kilos at ugali ng kaibigan ko. Maging si Marcos nga, parang lalong na-obsess sa kanya eh. Hanggang isang araw noon, nakita ko kung paano lumabas mula sa katawan ni Kalisa yung isang nakakatakot na nilalang. Mukha siyang demonyong babae. Nakita ko nun kung paano niya higupin yung kaluluwa ng boyfriend ko. Pasensya na, Agatha. Hindi ko naisip na may malalim ka palang pinagdadaanan. Patawarin mo ko. At simula nun, hindi na ako tumigil sa paghahanap ng kasagutan kung anong nangyayari kay Kalisa. At kung anong klaseng nilalang yung nakapasok sa katawan niya. Isang mandurugo ang sumakop sa katawan niya. At kaluluwa ng mga lalaking naaakit niya yung pagkain niya. Habang kinakain naman ng katawang gamit niya yung mismong bangkay ng taong biktima niya. Para mas lalong maging malakas pa siya. Paano natin siya matatalo? May laban ba tayo doon? Ang totoo, Aga, hindi ko nga rin alam eh. Pero dahil demonyo yung katangian niya, naniniwala ako na sapat na itong mga nakuha ko sa Quiapo. Binili ko yan at pinaorasyonan ko. Desperado na kasi akong mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng nobyo ko eh. Si Marcos yung sinasabing pumatay. Pero alam ko yung totoo. Si Marcos? Ibig mo sabihin, boyfriend mo yung sinasabing napatay niya? Pero bakit nandito ka't pinoprotektahan mo siya? Wala silang alam. Kahit si Papa. Si Kalisa lang ang nakakakilala sa boyfriend ko, Aga. Ay,
Napakabigat pala ng pinagdadaanan mo. Hayaan mo, tutulungan kita masugpo yung Diablo na yan. Di man natin siya tuluyang mapatay. Basta't sisiguruhin ko na mapapabalik siya sa impyerno kung saan siya nagmula. Ano bang diablong pinagsasasabi mo? Mandurugo nga. Hayaan mo na. Parehas namang demonyo yun eh. Gabi na nang umuwi ako. Umakyat pa kasi ako sa medyo mataas na bahagi ng bundok. Ewan ko ba, para kasing may nag-uudyok sa akin na gawin yon upang humingi ng gabay sa mga ninuno ko. Lalo na doon sa mga naunang nagmay-ari ng walis tingting na yon. Nakapag-usap na din kami ni Agatha bago naghiwalay. Kalmado pa ako habang naglalakad pa uwi. Hanggang sa magulantang na lang ako dahil ang dami ng tao sa tapat ng bahay namin. Yung kalmado kong lakad, bigling naging takbo. Nakisiksik ako sa mga tao hanggang sa tumambad sa akin si Ate Madel. Nakaluhod sa harap ng bahay at umiiyak. Ate, ano ginagawa mo? Hindi, JR! Iligtas mo sila, Aga! Pakiusap, iligtas mo sila! Kalisa! Walang iya ka! Bakit pati bata dinadamay mo? Ako hanapin mo! Sasama ako sa'yo! Masyadong pakialamero ang batang to. Hindi na dapat lumalaki pa ang gaya ng osyosero. Tito! Nakita ko po yung paa niya! Parang panay siyang malaki agila! Napakapangit! Manahimik ang bata ka. Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo sa oras na kainin kita? Wala ka nang pupuntahan kung hindi ang katawan ko. Kalisa! Ako isama mo! Huwag mo na sila idamay! Wala pang kasamaan niyang batang yan! Ako na lang kunin mo! Nakakatuwa talaga kayo mga tao. Anong palagay mo sa sarili mo, Aga? Bayani? O sige, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag isa-isa mo na silang napapanood na namamatay. Lahat kami ay napasinghap nang bigla niya nalang ihagi si JR. Napakataas nun at halos humampas pa siya sa kisame ng bahay bago bumagsak sa labag. Dahil doon ay natuon ang atensyon ng lahat. Hindi namin namalayan na umaatake na si Kalisa sa labas. Mabilis na dinaluhan ni na Ate Madel si JR. Habang ako, tumakbo naman palabas dahil sa sigawan na naririnig ko. At doon nga ay tumambad sa akin ang kahindik-hindik na pwedeng gawin ng isang mandurugo. Para akong nauubusan ng lakas noon. Maliwanag kong napapanood mula sa kinaroroonan ko ang ginawang pag-atake ni Kalisa sa mga tao sa komunidad. Walang awa niyang sinasakmal ang bawat mahuhuli niya. Ninangat-ngat niya ang mga ito sa kaiwinawas-iwas sa ere. Hindi ko mapigilang masuka sa napapanood. Mariin kong ikinuyom ang palad at sumugod sa kinaroroonan ng halimaw. Hayop ka, Kalisa! Huwag mo idamay yung mga walang laban! Ako na lang harapin mo, demonyo ka! Bubusugin ko ang sarili ko hanggat gusto ko. Ang tagal kong nagtimpi at naghintay. Ngayon dumating na ang tamang oras. Pigilan mo ko hanggat gusto mo. Pero wala kang magagawa dahil mahina kang nilalang. Ikaw ang mahina at tuwag. Mga walang laban lang yung kaya mo atakihin. Pero ako, hindi mo kaya kaya tumatakbo ka at umiiwas sa akin. Huwag kang hangal. Masyado ka namang atate. Maghintay ka dahil inire-reserva lang kita. Dahil gusto kong maging baon mo bago kita patayin. Yung mga alaala mo kung paano ka inubos sa mga kababagi mo. Ako naman pala yung main course mo eh. Ibig sabihin, hindi ka mabubusog kung hindi mo ako makakain. Bakit hindi tayo maglarong tagu-taguan? Tignan natin kung gaano ka kahusay sa pakikipaglaro. Hindi yung sinasayang mo yung oras mo sa mga yan. Hindi ako uto-uto, Aga. Pero sige, kung yun ang gusto mo at kung hinahamon mo ko. Pero kapag nahanap kita, ayokong manlalaban ka pa. Ibibigay mo ng kusa ang katawan mo sa akin. Naiintindihan mo? Huwag ka maglala. Hindi ako sumisira sa sarili ko salita. Ano bang hinihintay mo, Aga? Tumatakbo ang oras. Tumakbo ka na at magtago sa impyerno. Mabilis akong tumakbo paakyat sa bundok. Sa lugar kung saan ako madalas na kumukonekta sa mga ninuno ko. Hindi totoo na makikipagtaguan ako sa kanya. At kung inaakala niyang malalansi niya ang tulad ko, nagkakamali siya. Binilisan ko ang pagtakbo. Wala akong pakialam kahit masakit sa paa ang mga matutulis na batong tumatama sa paa ko. O kahit kapusing na ako ng hininga.
dahil sa walang hintong pagtakbo ko. Ang mahalaga nun, mailayo ko ang halimaw mula sa mga kababaryo ko. Hindi ko hahayaang may masaktan sa kanila. Kung kinakailangang ialay ko ang buhay ko, gagawin ko yon para sa kapakanan ng nakararami. Ito na ba yung taguan mo? Anong ginagawa mo, Aga? Anong klaseng lugar to? Sinasabi ko na nga ba? Ito lang ang kaya mong gawin matapos mo akong hamunin. Ano? Bakit ka nananahimik dyan? Magtago ka at tumakbo palayo sa akin hanggat madilim pa. Gusto ko yung gumagapang ka na sa panghihina bago kita kunin. Teka, natutulog ka ba? Kakaiba ka talaga, Aga. Kaya gustong gusto kita eh. Ang hindi niya alam ng mga sandaling yon, pilit akong nagpopoko sa sarili kong isip. Sa kabila ng matinding takot na pumupuno sa puso ko, naramdaman ko ang pagdating ng mga presensya. Umihip no ng malakas na hangin. Sa isang iglap ay naaninag ko sa balintataw ang mga espiritu na marahil ay sa mga ninuno ko. Ang mga matatapang na tagapagtanggol ng aming lahi. Gaya ng hilingkot dasal, nagsilbi ko silang gabay. Hanggang sa maramdaman ko ang kusang pagkilos ng labi ko. Isang matandang awit ang narinig kong lumabas mula doon. Isang ritual na isinagawa lamang ng mga pinuno ng aming angkan. Pagkatapos, naramdaman ko ang walis tingting na nooy nasa kamay ko. Nagsimula yung uminit na naging dahilan para magmulat ako ng mga mata. Nakita ko kumislap yun ng dilaw sa kakarampot na liwanag mula sa buwan. Hindi! Imposible! Ano nangyayari? Bakit? Tama! Ang walis! Ibigay mo sa akin yan! Aray! Hindi to maaari! Paano mo? Hayop ka, Aga! Anong ginagawa mo? Mga kagalang-galang na ninuno, bigyan niyo ako ng gabay. Ipakita niyo sa akin ang paraan upang buksain ang alagad ng dilim na nasa harapan ko ngayon. Hindi ako magagawang talunin ng walis tingting na yan, Aga. Isa akong Diyosa ng dilema. Habang ikaw ay isa ka lamang mahinang mortal, anong magagawa ng walis tingting na sinauna pa? Hindi ko siya pinakinggan. Sa halip ay nagpatuloy ako sa pagtawag sa kanila. Ang aking mga ninuno. Hanggang sa naramdaman ko ang presensya ng mga espiritu. Malapit lang sila sa akin. Hanggang sa ang walis tingting na hawak ko, nagliwanag pa ng mas maliwanag. At mula doon ay narinig ko na naman ang mga sinaunang tinig. Ang mga salitang yun ang nagbigay lakas at gumabay sa akin sa susunod na hakbang. Kung ano-ano pa ang sinasabi ng mandurugunon, pero hindi ko na siya maintindihan dahil mas malakas ang pinaghalo-halong tinig ng mga ninuno ko. Binigyan ko pa ng buong lakas ang walis tingting. Mula sa loob ng katawan ko, nadama ko ang puwersang ipinasa ng mga ninuno ko sa akin. Isang lakas na higit pa sa sarili kong lakas. Hanggang sa kusang pumasok sa isip ko ang pangalan ng bawat nagmay-ari ng walis. Isa-isa ko yung binigkas ng malakas habang itinuturo ang walis sa demonyo. Huwag mong gawing katatawanan ang kapangyarihan ng walis tingting na ito at ang kakayanan ng aming lahi! Sa isang iglap, isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa walis. Para yung alo na sumunggab sa nanghihilakbot na nilalang sa harapan ko. Ang akala ko matatapos na. Pero hindi. Dahil yung enerhiyang kumawala kanina mula sa walis, parang nagsilbi lang na lubid na kumokontrol sa mandurugo. Nag-iisip pa ako ng susunod na hakbang nang mula sa kung saan ay may nabuong usok sa hangin. At mula doon ay nabuo ang mga bulto. Humugis ang mga yon na parang tao. At hindi ako pwedeng magkamali. Sila ang mga ninuno ko. Nakabaluti sila at tila mga mandirigma. Lumapit sila sa akin at hinawakan ang bawat dulo ng walis tingting. Hindi ko inasahan ang sabay-sabay nilang pagbigkas ng awit. At kahit hindi ko nauunawaan, ramdam ko na kantayon na ang kahulugan ay ang pagpapalaya sa masamang espiritu. Doon ko palang nasaksihan ang pag-iiba ng katawan ng mandurugo. Ang mga mata niyang kumikislap sa kasamaan dati, bigla na lang naging malabo at tuluyang naglabas ng usok. Ang mga paa niya naman na parang agila, nagsimulang matunaw at maging usok na itim. Kasunod nun ay humangin ng napakalakas
at tila nagkaroon ng malaking ipo-ipo. Kasabay nun ay ang nakakabinging sigaw na puno ng galit at takot. Nang magdilat ako ulit ng mga mata, wala nang malay si Kalisa sa harapan ko. Ang akala ko ay tapos na. Napaalis ko na ang mandurgo sa katawan niya. Pero hindi pa pala. Dahil nang tangka ko nang lalapitan si Kalisa, bigla na lang siyang nagdilat ng mga mata. Nanlilisik pa rin yun at handang manakit anumang oras. Maya-maya pa, mabilis siyang kumilos at tataka siya. Hoy! Kalisa! Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos! Marahil ay hindi sapat na napaalis ko ang mandurgo mula sa katawan niya. Tuluyan ang nasakop ng kasamaan ng isip niya. Patuloy siyang aatake at hindi ko yun mapapayagan. Kaya naman inipon ko na ang natitira pang lakas sa katawan ko. Pagtayo ko ay agad kong hinagip ang katawan ni Kalisa. Pinaghahampas ko sa kanya ang walis tingting. At tila matatalas na labaha ang bawat piraso ng tingting nun na sumugat sa katawan ng halimaw. Katakot-takot na ungol mula sa babae ang pumuno sa lugar na yon. Hanggang sa dumaan yon sa bandang leeg niya na siyang tuluyan niyang ikinamatay. Insan, sorry ah. Nakikiramay ako sa nangyari sa girlfriend mo. Ang totoo niyan, Insan. Wala akong maalala talaga kung bakit nandito ako. Tsaka kung bakit ko kasama siya. Ang huli ko natatandaan, nasa Caribbean kami. Nakikipag-iwalay ako sa kanya noon. Kasi nagiba yung mga kilos niya. Tapos ito na, nandito na ako. At pinapatawad na kita, Marcos. Ha? Pinapatawad? Bakit? Bakit nga pala nandito ka rin, Agatha? Kasi, liligawan ko pa siya at papakasalan, Tito Marcos. Ay sos, JR! Magpatuloy ka nga muna. Abe, takot na takot ka nga gawin yung unang hakbang para maging binata na. Tapos manliligaw ka pa? Darling naman. Huwag mo naman pinapahiya ng ganyan yung binata natin sa harap ng babae na gugustuhan niya. Baka mamaya matakot na yung manligaw at magaya pa dito sa dito aga niya. Tignan mo nga sa edad na 26, wala pa din karanasan sa babae. Maswerteng walang namatay sa mga kababaryo ko sa naging pag-atake ni Kalisa, Miss Clar. May mga injury, sugat, at ilan ay naputulan ng tenga o daliri. Pero lahat ay buhay at nalapatan naman ng paunang lunas. Hanggang sa ngayon, nasa akin pa din ang walis tingting. At nang magkaroon ng sapat na halaga, ipinalagay ko yon sa isang babasaging lalagyan at itinabi sa lugar na mapoprotektahan siya. Hanggang dito ko na lang po ito tatapusin.